Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at ngayong umaga tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at bago tayo magsimula sa pangaral, tayo po ay manalangin. Ama mga pangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa mga ito sa isang pagkakataon na kami po ay narito upang sambahin at walatiin ang dakilang mong pangalan. At salamat po Diyos at tawa po ang Banal na Espiritu magturo po sa amin at tawa kayo po ang may taas sa aming mga buhay. Salamat po Diyos, pangunahan mo kami hanggang matapos ang pangaral na ito, kayo po ang aming maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ngayong umaga mga kapatid ay ang pag-aaralan po natin, ang pamagat po ay True Gospel versus Other Gospel. At ang pinaka-text po natin ay dito po sa Galatians chapter 1 verse 8 hanggang 10. So basahin nga po natin doon mga kapatid. Sabi po doon sa sulat po ng ating kapatid na apostol na Pablo, "But thou we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed." So mapansin po natin doon sa sulat po ng ating kapatid ng apostol na Pablo na siya po ay nagbibigay ng babala o warning sa mga mananampalataya sa Galatia. Na sabi nga po doon ay kahit ang mga anghel sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, yun, sabi doon ay pakasumpain o accursed. Yun, pag sinabing accursed, pati hindi po yun. At inulit po niyan sa verse 9. So, mamaya tatalakayin natin mahusay ito. At maganda, no? For the introduction, ang gospel appear in the New Testament 101. 101 binanggit po ang gospel sa New Testament. At yung everlasting gospel ay binanggit po yan sa Book of Revelation chapter 14 verse 6. Tingnan po natin ang ating mga Biblia mga kapatid. Book of Revelation chapter 14 verse 6 na yung gospel ay mababasa po natin. Chapter 14 verse 6, sabi po doon sa verse 6, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people." Yun. So, nabanggit po yung everlasting gospel. So, nabanggit din po sa banal na kasulatan yung tinatawag na glorious gospel. No? Glorious. So, tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito po ay sulat ng ating kapatid na apostol na Pablo. So yung Book of Revelation, sinasulat po yun ng ating kapatid na John the Beloved. Pero ito pong 2 Corinthians, ito ay pangalawang sulat ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Sabi po doon, "In whom the God of this world," 2 Corinthians chapter 4 verse 4, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel." So nandun po yung pagkabanggit po ng everlasting gospel, glorious gospel. So tingnan po natin, pag sinabing true gospel evangelism, ito po ay characterized by the three things. So may tatlong katangian po pag sinabing gospel evangelism, true gospel evangelism. Number 1 po, true gospel. Dapat tama yung gospel na ipinapangaral. Hindi yung tanggapin mo na si Kristo at ikaw ay maliligtas doon sa kapahamakan sa impyerno. So, namali naman, no? True motive for preaching. Napaka-importante po yun. Ano ba yung motibo sa pangangaral? Hindi pira-pera, hindi yung PNP yung PNP, power, money, and popularity. Hindi ho papasok sa pagmiministeryo, sa pangangaral ng salita ng Diyos para magkaroon ng power, magkaroon ng money, magkaroon ng popularity.
ang ating Panginoon hindi naging popular. Yon. Hindi siya nagpayaman at wala siyang power, kaya nga ang tingin sa kanya alipin, walang pinag-aralan, walang halaga. Kaya makita natin kung babasa natin Psalms 53 na doon nakalagay kung ano yung kanyang katayuan nung siya ay nagkatawang tao. So makita natin the true gospel, true motive for preaching the gospel, the true method for delivering the true gospel. So, paano ba yung paraan para ma-deliver natin yung true gospel? So, ang pangangaral ay hindi para sa lahat. Pag ito ay spiritually dead o spiritually patay, spiritual, hindi o para sa kanila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan sure po tayo kapag nangangaral kung sino po yung papangaralan natin. Baka pinapangaralan natin patay, hindi po magkakaroon sila ng response dyan. Bakit to? Sabi po ng 1 Corinthians 2:14, basahin nga po natin yung bahagi yon. Ito isulat din po na ating kapatid Apostol Pablo. Sabi doon, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can know them, because they are spiritually discerned. So yung pangangaral, yung method natin, yung paraan, ay siyempre yung true gospel. At yung motive natin ay for the glory of the Lord, at yung paraan natin ay paraan na ibinigay ng Diyos, at ito ay para sa mga anak ng Diyos o sa mga Kristiyano na. So, tingnan po natin yung Acts 15, no? Basa lang po tayo ng mga salita po ng Panginoon, mga kapatid. Acts chapter 15, verse 11. Sabi po natin ng banal na kasulatan, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So, makita natin, even as they. So, yung pagkaligtas, siyempre ang tinutukoy dito, yung legal phase of salvation, na ang Panginoong Kristo namatay para sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. Yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Kaya nga babasahin natin ang John chapter 6. May ibinigay na po ang ating ang Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo. Sabi po niya sa John chapter 6 verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, in him that cometh to me I will no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So, makita natin yung biyaya ng Diyos na yung true gospel, may ibinigay yung Ama, at yung ibinigay ng Ama, yun ang tinubos ng ating Panginoong Kristo. Yun, kaya kung babalikan po natin yung Galatia, yun, so Galatians chapter 6, chapter 1 po pala, sa Galatians chapter 1, verse 6, yung ating pinakateksto ngayong umaga. Ano po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo, mga kapatid? Dito, sabi po dito sa chapter 1, verse 6, but of this who seem to be, verse 6, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So may another gospel na tinutukoy po si Apostol Pablo, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Dalawang pervert, ibig sabihin talagang yung true gospel ay hinaluan na, may perversion na. Parang word of God yan eh, yung mga modern version. Ganon din yung true gospel na pervert na, hindi na true talaga. Sabi na, kaya nga yun, kung ulitin natin pagkabasa sa verse 8, but thou we, yun, kahit sa mga apostol or an angel from heaven, kala mo yun, kahit ang mga apostol o ang mga anghel sa langit, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before,
So say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? Or do I seek to bless men? For if I yet bless men, I should not be the servant of Christ. So ito yung pananalita ni Apostol Pablo na magbibigay ba siya ng luwalhati sa tao? So, na yung pagiging servant niya ni Kristo. So yung ibig sabihin ng Apostol Pablo ay kailangang maluwalhati ang Diyos. So kailangang may pangaral yung true gospel. So, based on the above verses, makita natin, the grace of Christ is the true and only gospel. Yun. Yung biyaya ng ating Panginoong si Kristo, yun ang true gospel, mga kapatid. Wala nang iba. Kaya kapag mayroong darating na ibang mga gospel, yun po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo. Kaya nga tayo, pinabaybay po natin yung sovereignty of God, 5 phases, purpose of the gospel, para hindi po tayo magkamali sa pangangaral ng salita ng Diyos na minsan ay hindi na ho prinsipyo ng Diyos, kundi prinsipyo ng tao, mga imbentong aral. Kaya, tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 11. Ito ay sulat din po ng ating kapatid na apostol na Pablo. 2 Corinthians chapter 11, verse 6 hanggang 10, chapter 11 verse 3, but I periled by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Verse 4, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, you might well bear with him. So, yun po. Dito rin po, may tinatawag pong another gospel. Yun, sabi ni Apostol Pablo, another spirit. Yun, may another. So, puro another Jesus. So, hindi po pwedeng yung true gospel ay ma-pervert. Dapat kapag tayo po ay nagsishare, yung truth na po, no? Huwag po tayong hindi po natin bubulahin yung tao, hindi natin i-entertain ang mga audience o mga nakikinig sa atin. Kasi ang recipient naman, mga believer na, mga born again, so hindi na kailangan pasikot-sikot, direct to the point na po, kahit ang ating Panginoon ay direct to the point. So, the truth, Jesus said, on the cross, salvation from sin, it is finished. Sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo na yung kaligtasan, it is finished. Wala nang ibang gagawa ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Kristo, yung legal phase of salvation. Tingnan natin, John chapter 19 verse 30. Sinabi na nga ng ating Panginoon, it is finished. Pero yung iba, parang kulang pa yung ginawa ng ating Panginoon. At mismo yung may ibang mga pastor, sila mismo ang magiging Savior. Walang co-Savior. Ang ating Panginoong Kristo lang ang tanging Savior. Tingnan natin, verse 13, John chapter 19, verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. It is finished. So ang gagawin na lang natin ay sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Wala ho na yung mga ceremonial, wala na yung mga sakripisyo na gagawin mo katulad ng mga Old Testament dispensation. Kundi sa ating kapanahon, yung sinasabi ng Panginoon na Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I had commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of this world. So, susundin na lang natin para magbigay tayo ng glory, pero wala lang kilalaman ito for eternal destiny. Dahil ang eternal destiny po natin ay trabaho po ng Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
So, number 2, the true Jesus, we are told, came to save His people from their sin. Yun, nabasa natin kanina ito mga kapatid, no? Para tubusin yung ating mga kasalanan. Tingnan natin uli. Basahin nga po natin uli yung John chapter 6, verse 38 hanggang 39. Sabi po doon sa 38, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me, and this is the Father's will, which has sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So bubuhayin. Lahat ng ibinigay ng Ama ay hindi mawawala, kundi sabi ng ating Panginoon ay bubuhayin sila sa huling araw. Kasi siyempre yung huling araw na yon, yung pagdating ng ating Panginoon, yung last trump, at sasalubungin tayo ng ating Panginoon dyan sa alapaap. So may isang aral yan. So, yun tinatawag pong yung pagbibigay po ng ating Panginoon ng tinatawag pong pagligtas sa kanyang mga tao. So, number 3, the true Jesus gives eternal life. Yun, mayroon bang pastor nagbibigay ng eternal life? Magpapatanggap at siya magpo-proclaim, siya mag-declare na ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Hindi po. Ang ating Panginoon lang po ang may kakayanang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ano po yung sabi po niya sa John chapter 17 verse 2? Ang sabi po niya, as thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as thou hast given Him. So yung ibinigay ng Ama sa Kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino magbibigay? Ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Napakaliwanag po sa talatang yon. Nasabi doon, as thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as thou hast given Him. So sunod po, the true Jesus died for the sins of all the elect. Yun. Doon lang po talaga. Kaya namatay ang Panginoon para po sa mga pinili ng Ama. Kung titingnan po natin, Book of Romans chapter 8 verse 33 hanggang 34. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yeah, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Galang mo yun, no? Sabi ni Apostol Pablo, it is Christ that died. Yun. Kanino namatay? Para doon sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Siya lang po ang may kakayanang mamatay para sa kasalanan natin. Tayo po wala akong kakayanan. Kaya nga nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Dahil nga po sa tinatawag pong katubusan ng mga kasalanan ng lahat ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Yun po yung katotohanan po doon mga kapatid. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, mananampalataya, ano na po ang ating gagawin, no? Ano na po ang ating response sa ganitong mga bagay? Kasi may mga warning po eh. Tingnan po natin mga kapatid. Ano po yung mga warning? May another gospel, no? At makita rin po natin yan dito sa 1 Timothy. Makita natin sa 1 Timothy, sulat po natin kapatid na Pablo, sa mga mananampala sa kay Timoteo. 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi doon, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith. True gospel po ito. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So may doktrina ang diablo mga kapatid. Diba? Naalala natin, there are three kinds of doctrines. Doctrines of God, doctrines of devils, and doctrines of man. Pero ito, no, doctrines of devils. Tapos sa verse 2, speaking lies and hypocrisy, having their conscience stirred with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received
with thanksgiving of them which believe and know the truth. Yun. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. So, nagkalat na po itong mga false gospel na ito mga kapatid, no? Na si Kristo ay maraming ipinagbawal na pagkain sa yung lumang tipan ang binabanggit dito mga kapatid nila, no? Kaya ang Panginoon wala namang ipinagbawal na pagkain as long na kaya ng katawan mo, as long na hindi apektado yung kalusugan mo. Ngayon po, tindahan po natin dito sa 1 John chapter 4, no? May warning din po ang ating kapatid na John dito po sa kanyang sulat sa 1 John chapter 4 verse 1, sabi doon, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Yun. Kala mo? False prophets. Pag sinabi false prophet, dala nito, false gospel. Hindi to true gospel ang dala po nito, false gospel. At karamihan sa nagdadala ng false gospel, nagyayamanan, naglalakihan ang mga kongregasyon kasi nambubula yung mga invention nila. Kaya verse 2, hereby know you na the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist. So yung mga nagdadala ng false gospel, ito po yung mga Antichrist, whereof you have heard that it should come, even now. Pero mo, sa panahon pa lang ni John the Beloved, mayroon na mga false Christ, mga Antichrist. And even now already is in the world. So, nandito na po sa sanlibutan na nag-i-exist na po sila. Panahon pa lang ng mga apostol ay may mga tinatawag na Antichrist na po. Dahil kahit mga bayang Israel, hindi sila naniwala na si Kristo, yung katuparan ng propesya and the Old Testament. Hanggang sa ngayon, umaasa pa sila na mayroong ipapanganak na Misaya. Yung papag-aralan po natin minsan yan. At ito pong sulat po na ating kapatid na apostol na Pablo, dito po sa Acts 20:28, yun, habilin po niya. Sabi po niya sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourself and to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church. Ano pa yung ipipid? Yung true gospel. Feed the church of God which He had purchased with His own blood. Yun po yung true gospel. Tinubos ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang, alin po, yung tinubos. Yung Iglesia ng Diyos. Yun po yung tinubos. At ang pinuntubos ng ating Panginoon. At ang kanyang dugo, binili niya ng kanyang sariling dugo. So, wala akong parte ang mga tao dito na yung mga nagkiklaim na human efforts by works. Wala ho, hindi ho papasa dito mga kapatid sa mga verses na ito. Pero doon sa verse 9, For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things, to throw away disciples after them. Therefore, watch, yun, and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with thirst. Yun, papaalala si Apostol Pablo, alam mo, 3 years. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Yun po yung paalala at warning ng ating kapatid na apostol na Pablo. Dahil sa panahon nila, lalo na mga 12 apostol, ay mayroon na pong mga antichrist.
Dito rin po sa sulat niya kay Timoteo, 1 Timothy, 2 Timothy chapter 4. Tingnan po natin. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Tingnan natin yung sabi po na ating kapatid na apostol na Pablo. Sabi doon simula natin sa verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Praise the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yun po yung true gospel na ipapangaral natin. For the time will come, yun, when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Alam mo, darating daw ang panahon na hindi na, kasi when they will not endure sound doctrine, hindi na nila iintindihin o yayakapin yung tamang aral, kundi sa kanilang sariling pita. Susundin na lang nila yung kanilang sariling pita. Tapos verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Ito yung nakakalungkot. And shall be turned unto fables. Verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na talagang darating na yung panahon na hindi nila iintindihan yung tamang aral. Marami yung mga Kristiyano ngayon, mga pastor, pag-inaralan mo ng tama, ay may sweldo ba dyan? May pera ba dyan? So, kahit mga Kristiyano, mga membro ng iglesia, pag wala na hong entertainment, hindi na sila masaya doon sa iglesyang na kinaaniba nila, pupunta sila kung saan sila masaya. Kahit mali ang aral, kahit mali na ang turo, basta masaya ang kanilang laman. Ganon na po ang takbo ng mga mananampalataya ngayon. Wala nang commitment sa Panginoon. Wala na yung dedication na 100%. Minsan 50-50 na. At yung iba, pag sinabi 50-50, pwedeng mabuhay o pwedeng mamatay. At yung iba talaga, natuluyan na. Yung iba wala na talaga kasi nga napabayaan po yung commitment sa Panginoon. Yun, so in my conclusion, the true gospel evangelism requires the true gospel of the grace of Christ be preached in any true evangelistic effort. Yun. For example yan, ating Panginoon, John the Baptist, mga apostol, na palaging na pangangaral ay repent. Yun, di ba? Repent, repent, repent. Kasunod ng repent, service. Kasi mahirap yung repent, nag-repent, pero wala sa service. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, mananampalataya, di ba? The Book of Acts 2:38, sabi ng mga napangaralan, ano ang gagawin namin? Sabi ng Apostle Paul, repent and be baptized. Tapos yung mga nabaptize na dagdag sa church. At sa 42, saan sila nagpatuloy? 4 na bagay yung pinagpatuluyan nila. In doctrines, in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. So doon dapat nagpapatuloy. Kasi kung alam natin, nasa yung true gospel talaga yung natanggap natin, abay, ipakita rin natin yung buhay natin ay makatotohanan in practical way of living. So yun lang po ngayon mga kapatid sa umagang ito at salamat at nawa po tayo ay na-encourage sa mga salita ng Diyos. Babalikan lang po natin yung ating topic, true gospel versus other gospel. At yung ating pinaka-teksto dito po sa Book of Galatians, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Na kung uulitin nga po natin, sabi po di Apostol Pablo, verse 8, but thou we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. As you said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. For I do now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. So purihin po ang Diyos at tayo po'y manalangin.
Salamat o Diyos sa mga ito sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming napakinggan ngayong umaga. Nawa po ito'y magbigay sa amin ng kalakasang espiritual ay patuloy mo kami samahan, gabayan sa lahat ng aming gagawin. At po ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.